Subukan nyo na po bang umutang dito sa mga talamak na online lending platforms ngayon? Sabi ko nga, kahit po nandiyan kayo sa inyong mga kabahayan or kahit nasaan ka man ngayon, ang dali na lang mangutang. Pwede na sa cellphone mo, pwede na po online. Pero marami rin po ang trap dito sa mga online lending platforms na to kasi may mga sinasabing ilan. Sumbong ng mga netizens natin, sumbong din mismo ng mga kakilala natin. Oo, yung isa nga pong kakilala natin dito mismo na taga dito po sa ating himpilan, na minsan daw po siyang nangailangan, lumapit nga sa isang online lending platform. Ang pangako sa kanya na within 30 days babayaran, pero pagbigay sa kanya ng pera, nagulat daw siya, dapat mabayaran niya within 7 days. Maging daw yung panghaharas dun sa mga hindi makabayad. Meron din tayong isang kakilala mismo na ipinost pa sa Facebook yung kanya pong pagkakakilanlan para lang po ipahiya siya at ipaalam sa kanya mga kaibigan na meron nga siyang pagkakautang. Pero may ginagawa na rin po ngayon ang ating gobyerno through the Securities and Exchange Commission para mas higpitan po at mas bantayan itong mga online lending platforms. At ngayon, kasama po natin ang OIC Director ng Financing and Lending Companies Department ng SEC, si Attorney Kenneth Joy Quimio. Magandang umaga po, Attorney. Hello, ma'am. Good morning po. Good morning po, Attorney. Thank you for being on the show. Malinaw naman po ang dating ko? Apo. Yes po. Attorney, siguro bago po natin simulan yung ating diskusyon kung sino po yung mga online lending platforms ngayon, ang totally wala na, naipasara na at meron ding delinquent. Ilan po muna sa ngayon, base po sa inyong datos, ang total ng online lending platforms ngayon dito sa Pilipinas? 100. Ilan ang total lending? Online. 108 po. 108 po itong... Nabawas na po yun. Oo, madami-dami na rin po Pero bago po binawasan, ilan po sila lahat, ma'am? From 146 down to 117. Ngayon po yun na yung figure. Since ngayon nga po, puntahan na lang po natin yung number po mismo na naibigay nyo na 108. Sa dami po nito, Attorney Joy, for sure po, hindi maiiwasan na meron tayong reklamo maririnig, galing po dun sa mga mismo na nakautang na dito. Paano nyo po binabantayan isa-isa itong mga online lending platforms na ito? May random inspections po ba kayong ginagawa? Number 1 po, nagsisimula po kami sa mga reports. Number 2, sa mga complaints. Ang reports po ng bawat financing and lending companies, more or less 15 bawat isa. So, from the reports, sinitingnan po namin isa-isa yung reports na nanggagaling sa kumpanya. Susunod nga po yung mga complaints na nanggagaling sa publiko. Tapos po, nagbabasa rin po kami ng mga posts sa kung saan-saang social media. Yun po yung the usual routine na ginagawa. Opo, okay lang po, Attorney, kung medyo lalakasan po natin ng konti para lang po mas marinig po ng mga nakikinig sa atin ngayon. Opo, yung lalo na po yung may mga problema dito sa online lending platforms. Anyway, sabi nyo nga po, meron pong mga reports from the company, meron ding mga reports dun sa mga nangutang mismo sa OLPs, at nagbabasa din po kayo't nakatutok dun sa mga naipopost sa social media. Yung mga, hindi ko masasabing 100% nababasa namin yung social media, but nagra-random check po kami ng mga social media. Tsaka po yung mga check. Apple Store tsaka Google Store po. Oo. Gaano po kadalas itong random checking natin? Sa dami na rin, natatanggap nating reklamo? Doon po sa Google Store, Apple Store, at least po twice, thrice a week nag-random check po kami. Kasi ang approach namin is preventive, meaning kailangan namin yung mga mapigilan man lang yung pagda-download ng mga fake or mga hindi ka nais-nais na mga app na revoke na ganyan or na CDO po. Under nyo din po ba yung bukod po dun sa mga hindi na talaga nag-ooperate ng mga online lending platforms, kayo din po ba ang nakatutok doon po sa reklamo ng mga umuutang sa online lending platforms? Halimbawa, ang pinakatalamak na reklamo po dito, yung public shaming sa mga borrowers po natin. Under the office nyo rin po ba iyon? Ang unfair debt collection po, isa po doon yung public shaming.
Dun po sa unfair debt collection, meron pong memo circular ang SEC na nagsasabi kung ano yung mga considered as public shaming or unfair debt collection. So, kami po yun. Kaya lang po, ang nakalagay po sa batas, sa FCPA na law, sinasabi po na bago sila pumunta sa SEC para maglagak ng kanilang complaint, kailangan po nilang mag-file muna ng complaint sa kumpanya kung sino ang nakakasakop ng kanilang reklamo. Yun po ang sinasabi ng batas. And after, kung hindi po sila kontento or hindi sila pinansin ng kumpanya, that is the time they go to SEC to lodge their complaint po. Linawin ko lang po, Attorney Joy, ano? So, for someone, halimbawa, kunwari ako po, nangutang sa isang online lending platform at nahirapan sila sa akin na singilin ako at nagkaroon ng pagkakataon na na-public shame ako na nangutang po sa kanila, dun muna ako sa kumpanya magrereklamo. Pag hindi na po na-actionan yon, pwede na akong lumapit sa SEC. Either hindi na-actionan or hindi kayo na-kontento sa action na ginawa. Pero hindi po ba sila directly pwede dumiretso na sa inyo? Lalo pa kung todo-todo na po yung pamamahiya na ginagawa ng mga kumpanya? Pwede naman po. Kaya lang po kasi yun po yung sinasabi ng batas. Kaya ang sinasabi po kasi ng mga nirereklamo, hindi daw nila alam yon, so hindi nila naayos o hindi nila nabigyan ng proper remedy kung ano man yung mali dun sa company nila. Kasi yun nga, sabi lagi, hindi daw nila alam yung ginagawa ng empleyado nila o ng mga third-party service provider collector nila. Oo, pero under the supervision of SEC, meron na po bang mga kumpanya na nahuli po kayo, nakita ninyo na lumabag? Oo naman. Opo. At unfair debt collection po? Opo. And public shaming po per se. Ano na pong ginawa ng SEC dito? Meron po kaming mga orders of, kasi po ma'am, ang ano po niyan, ang gagawin namin, administrative penalty for Finland. Ire-revoke po namin yung lisensya ng kumpanya and or magbabayad po ng karampatang penalties under our SEC scale of fines and fees and charges. Administrative sanction po namin ginagawa yon. Pwede rin po kami mag-assist and desist order or suspension order or revocation order. Ganun po yung mga pwedeng action ng SEC. Tapos po, bukod doon, pwede po namin i-recommend for criminal prosecution. Criminal case. Yes po. Opo. Plus, meron din po kaming coordination sa ibang government Agencies. yung enforcement agencies like PNP, PAO, ganyan, NBI. Depende po sa situation nung nakikita. Oo. Kung di ako nagkakamali, Attorney Joy, nagsimulang umusbong yung online lending platforms nung kasagsagan din po ng pandemya, no? No, marami talaga mga tao are talagang tutok online. And since po nung start nito, so far, gaano na po kadami yung naparusahan ng mga kumpanya na may kinalaman po dito sa unfair debt collection practices po? Siguro po tingnan na lang po yung statistics namin dun sa website sa Financing and Lending Companies Corner. Kasi po nandun po yung detalye kung sino-sino po yung mga na-penalize, na-revoke ang lisensya, na CDO, at saka po na CDO tsaka na-revoke yung lisensya. Pag sinabi po yun, pag nakita niyo po yun, admin po yun kasi so possible po na may kadugtong pa po. So yung statistics po nandun po. Oo. So, kumbaga, sinasabi niyo po dito na hindi po nagpapabaya, talagang tinututukan ng SEC. Ito po mga reklamo din ng mga borrowers natin. Opo. Oo, sa mga OLPs. Oo naman. Opo. Tsaka patuloy po kaming, sabi ko nga kanina, from 146 na kumpanya na nag-aano ng OLP, naging 117, tapos ngayon 108 na lang po. Patuloy pa pong may ginagawa pang paraan. Siyempre po, it requires due process, chine-check pa ng yung kung ano-anong sa system, mga submissions, ganyan po. Opo. So it requires time po talaga kasi hindi pwedeng kung naisip lang, kailangan may due process. So i-invoke kasi ng kumpanya yung due process. So kailangan pinag-i-explain din namin sila, wini-weigh namin. Opo. Kasi dapat ang regulator, ang SEC, nasa gitna. Hindi pwedeng nakakiling lang sa borrower, hindi naman nakakiling lang sa
sa Opo, yes ma'am, we lender. understand po, opo, Opo. as regulator nga po. Pero attorney, para lang mas klaro, ang lahat ng mga lending companies, opo, Mhm. pati ho itong may mga application, pwede kang umutang online, dapat nakarehistro sa SEC. Tama ho. Okay, Hindi that's lang one. ho basta rehistro, sir. Kailangan pa po lisensyado. Opo, So, sige. ayun po. Okay, sige. So Tapos lahat, po, sir, may additional. Kung kayo po ay nag-online, hindi lang po yung dalawang sinabi ko. May additional po. Kailangan yung app nyo mismo recorded sa SEC. Opo, opo, At opo. nasa website po yun. Pag hindi po recorded yung app, wag po kayo dun makikipag-deal. Opo, Talaga hong, red flag po yun. yes. Okay, sige. Ito nga po, parang mas maintindihan. And then, dapat sila po ay nasunod sa Financing Company Act at Yes. Lending Company Regulation Act. Okay, Tama klaro po. yan, klaro yan. Opo. Okay, dito po sa mga pagsunod nila sa batas, pagpaparehistro po sa SEC, kayo ho ba sa SEC ay humihingi ng business model nila? Oo, yung actually business plan po yung requirement ng SEC. Opo. Sa business plan po, kailangan mag-submit ang lahat po ng nagfi-financing, nagle-lending, basta nag-o-offer ng products and services nila Okay, sa opo. publiko. Opo. Sige po. So, business model nila, business plan nila. Nakalagay po dun sa business plan, sir, yung products and services, mga fees and charges nila, tapos kung ano-ano pang mga vital information na kailangan malaman ng publiko. Okay, sige po. So, doon ho ba sa business plan, business model na iyan, bawal na kaagad yung pong sinasabi na pag-employ ng third party na kumpanya para tagatawag doon sa may utang at harasin yung may utang? Sir, actually, yung third-party service provider, hindi po siya bawal kasi po yung may batas po na galing po sa Kongreso, yung Financial Products and Services Consumer Protection Act. Ang sabi lang po doon, yung solidary liability ng third-party service provider. At saka may MC pa po, may memo circular pa po ang SEC on that. So, ang kailangan lang po, meron pong specific measures on how they will secure yung private information, yung storage, at saka kung sinong magdi-deal at paano i-deal yung private information. Sige ma'am. So, sa ilalim po kaninyo ng panuntunan, yung pong liability na... Solidary po. Apo, nandali muna ma'am. Apa. Apo. I hope you don't mind. Let me just finish, ha? Opo, okay. Attorney, so nangangahulugan po na yung pong liability, kung meron man nung third party na kinuha ng lending company, pag nagkamali siya, yung third party yun, sa kanya lang yun, solo lang po yun? Anong ibig sabihin yun sa kanya lang yun? Pwede bang maghugas ng kamay yung pong lending company na kumuha ng third party na tagatawag sa mga may utang sa kanila? Kapag ba nagkamali yung third party, lumabag sa mga panuntunan mismo nito pong Financing Company Act at Lending Company Regulation Act, walang pananagutan yung principal niya? Pag sinabi pong solidary, ibig sabihin po nun, yung third party na kinuha, na collector, tsaka po yung kumpanya mismo ay parehas na liable. Yan, okay. Para klaro po. Opo, Tsaka sir, dagdag ko lang po, hindi ho basta-basta kukuha ng third party service provider na hindi dineclare sa SEC. Okay, opo. Kailangan po may affidavit of compliance po sila. Pag may naniningil na hindi sakop ng affidavit of compliance ng third-party service provider, hindi po yun legal na third-party service provider. Okay, sige po. Okay. Sige, so ito ho kasi ngayon, kaya nga ho ito maingay, kasi nga dito po sa pamamaraan nga ng paniningil. So, ang nangyayari po kasi ngayon, kapag po may umutang, dito sa mga kumpanyang ito, through this application, mga OLTs. Ang nangyayari, kasama sa mga kondisyon, yung papayag ka na mabuksan yung access, di ba, sa iyong phone record halimbawa, yung mga ganun po. Mabuksan yung informasyon tungkol sa iyo. Opo, yun hong mga ganun bang sinasabi, na mga hinihingi, yun ba hindi na paglabag kaagad yun sa batas? Actually, sir, meron po kaming meeting noon after 2 days after election, May
2014, 2025. Opo. Tinawag po namin lahat ng kumpanya na go-online lending sa SEC. At in-emphasize po namin na bawal po i-access ang kanilang camera, ang kanilang phone book, or contact list, tsaka photo gallery. Okay. Ang nakikita ko lang po na ano doon is yung ina-access ng company. Kung halimbawa mag-KYC, know your client. Siyempre po, pag nangungutang sa kanila, kailangan makita nila talaga yung mukha live. Parang SIM registration po. Ganun po. Mayun po yung ano. Pero other than that, after the know your client, KYC, ano na po, hindi bawal po talaga yung pag-access ng camera, microphone, photo galleries, at saka po yung contact list. Kasi nga ang problema dyan, para ka pautangin, may mga pipindutin ka kasi sa application, di ba ma'am? Attorney, no? Opo. So na pumapayag ka sa access nga. Ma'am, kapag huba ganyan, na ang pamamaraan ng pagsingil, no? Dito po sa mga may utang sa kanila, pag hindi mo binayaran to, may pananagutan ba yung pong umutang dahil sa pamamaraan ng pagsingil nila? Ang number one po, ang laging sa educational namin, mga materials, sinasabi po ang utang, kung umutang ka talaga, dapat magbayad. Hindi po katuwiran kasi yung minura ka na hindi ka magbabayad. Pero hindi ko rin man sinasabi na porque minura ka, nabura na yung obligasyon mo. So talaga pong dapat po, know your rights, i-exercise your rights. Ang right mo is hindi ka dapat, kahit may utang ka, dapat magalang pa rin sila, maayos sila maningil. So, ganun po. So, pagka may paglabag sa iyong karapatan bilang borrower sa pamamahiya, kailangan po ma-report po talaga. Okay. Ilan po sa mga katwiran din ng mga hindi nakakabayad ay ang laki ng interest na hindi daw po transparent nung sila'y umuutang. Doon ho ba sa mga ganun po, paglabag na po ba yun ng lending company? Yes, sir. Obviously, it's a violation po. Pero po, kasi po, bago po mangutang, requirement po ng batas sa mga nagpapautang na magkaroon ng tinatawag na disclosure statement na nire-require ng Truth in Lending Act or tinatawag na TILA. Pag nangutang ka kagaya sa bangko, kailangan naka-disclose doon kung magkanong uutangin mo, magkanong interest, magkanong penalty, magkanong lahat po, pati po yung pag pumalya ka sa pagbayad kahit isang araw lang, magkanong charges. So dapat po 'yun alam po ng kumpanya, alam ng nangungutang. Ngayon po ang pati po neto ng bawa ko nangungutang po ng 7,000, ang neto ay 6,000. Dapat po nakalagay din po yung neto. At nakalagay din po dapat doon yung schedule kung kailan dapat magbayad. At saka po kung magkanong babayaran sa tamang date. Okay. Sige. Kapag po, obviously po, may mga lumalabag dyan, na hindi nga transparent, nagugulat po yung umutang, ganun pala kabilis po ang interest, ganun kalaking interest, and then haharasing ka na. Sa puntong yon na kaninyo lumabag doon po sa Truth in Lending na to, na sinasabi po ninyo, at sobrang taas ng interest, pwede ba hindi na ako magbayad? Ay, sir, hindi po. Yung pong principal man lang mababayaran po niya, sir. So, kailangan lang po i-lodge niyo po yung complaint again. Oo. Okay. Tsaka po, ang manghingi po lagi kong sinasabi, manghingi sila ng resibo or proof of payment. Kasi pwede naman digital lang resibo. Hindi kailangan na yung the usual traditional na nakaprint. Basta may digital na resibo na nagbayad kayo. Meron na ho kayong pinasarhan na dahil po sa sobra-sobra po ang interest at wala nga pong transparency sa mga nangungutang sa kanila? Halo-halo na po yan, sir. Yung nakalagay sa website namin. The answer is yes po. Opo. Sige. So, ma'am, ito po. Saan sila maaring tumawag? Meron ba kayong parang 911 type na pwedeng tumawag sa inyo dahil nga sa mga ganito pong uri ng problema sa mga nangungutang, particularly po itong mga lending apps ito? Ito po. Ang landline po is 8818-5990.
Monday. Tapos po, ang cellphone po namin, mobile, is 0929 0929 626 626. Apo, 3095. Ang papaalala ko lang po, ito pong landline na to at itong mobile number na to ay nag-work po siya during government business hours. Okay. Opo. Meaning po, pag Monday to Friday lang po, 8 to 5 Okay, sige. in the morning. So, holiday po, tsaka Sabado at Linggo, wala po talaga. Yes, ma'am. We Apo. understand. Opo. Ma'am, one more time para po sa kanila pong mobile na number po. Please, ma'am, go ahead po para din po ito aming maisama na sa amin po dito mga hotline sa maaaring tawagan po. Yes, ma'am, go ahead. 0929-626-3095 po. Okay. Yun po yung mobile na nag-ooperate during government business hours. Okay. And then the landline? Sandali lang po. Opo. Yes, ma'am. 8818 8818 5990. 5990. Sa lahat po ng mga may reklamo tungkol po sa mga kumpanya na under the regulation ng SEC, ma'am. Yan. Opo, klaro yan. Okay, ma'am. Saka sir, pwede Opo. po bang sabihin ko rin yung iMessage portal po namin sa Of course. SEC? Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Ito Opo. po sir, yung imessage.sec.gov.ph po. Okay. Ito po yung online filing ng complaint. Okay. Opo, Pag opo. nagpa-file sir ng complaint, i-KYC po yung nagpa-file. Ibig sabihin, yung valid government ID po. Tapos po, yung narration nila plus yung supporting evidences na kung ano man yung nirereklamo nila. Okay. Ma'am, ito po'y aming uulit-ulitin para po sa informasyon ng ating mga kababayan. At Ay, salamat po. napaka-importante po na tayo po ay makipagtulungan sa SEC kasi sila po ang regulator dito po sa mga negosyong ito. Sige, so attorney, sa uulitin ha? Ay, Opo. sir, salamat po ng marami. Tinutulungan niyo rin kami Yes, na ma'am. mag-disseminate ng information. Opo, very good. Sige po. Salamat, attorney. Thank Thank you you po. po. Papa. Si Attorney Kenneth Joy Kimio ng SEC. Siya po ang OIC Director ng Financing and Lending Companies Department sa Securities and Exchange Commission.